Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ng isang financial analyst upang maitanong ho natin yung kasalukuyang galaw ng ating ekonomiya at iba pang mga aspeto na nakakaapekto rito mga kabombo, mga Kastar Nation. Kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon via Zoom si Ginoong Rohel Morales. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. Welcome back. Ginoong Morales, si Bombo Dennis Hamito po muli. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po sa inyo. Happy weekend. Yes, magandang umaga sa inyong dalawa, sa iyo, Bumbo Dennis and Jaira, sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Ayun. Bumagsak ho yung ating Philippine peso, no? Record low, 61 pesos and round up na natin 85 centavos kada dolyar. Ano po yung inaasahan na immediate impact nito para hindi masurpresa yung ating mga kabombo at mga ka-Star Nation para sa posibleng epekto na maramdaman po nila? Pagkaganyan kasi tumataas ang value ng dollar against the peso, that means nag-strengthen ang US dollars against the peso. Ang unang maapektuhan dyan, siyempre, yung ating kakayahan sa mga importations natin. We have to remember na marami tayong mga bagay-bagay na binibili sa ibang bayan at pag ginawa natin to, normally we demand or we require payment for dollars or they are our counterparts kasi international ko naman siya. Kumbaga, currency. Now, if that happens, even our payment for loans will be affected. Wala ka pang ginagawa, biglang lumobo ng utang mo. Like for example, if may utang kang, for example, is 1 billion US dollars. Kung dati ang rate is 61.50, sa ating libro 61.5 billion pesos yan. Eh kung naging 61.80 na ngayon, wala ka pang dinadagdag na utang, pero ang effect niyan sa internal books natin is going to be 61.80 billion pesos already. So nag-i-increase. Iyan din ang dahilan kung bakit if we account, umabot na tayo na 18 trillion sa mga utang natin. Partly is because of the weakness of our local currency. I see. Okay. Ito ho yung katanungan ano. Actually, ito rin yung mensahe ho sa atin ng karamihan. Dahil yung malalaking negosyante, meron silang mga safeguards na ipinapatupad. Pero ano yung dapat na maging focus ng mga small players, mga small businesses sa ganitong pagkakataon na malaki yung gastos kapag sila, halimbawa, ikaw ay nagtitinda ng mga partikular na produkto pero yung raw materials mo ay imported. So, anong diskarte ang mainam dito, Ginoong Morales, para may konsidera natin, sabi nung Ilana, kunin yung local products, sabi naman ng iba, i-hold muna, i-divert yung pag-uukulan ng inyong pondo. So, kayo, practical na pagtingin, ano yung mainam na gawin sa ganitong pagkakataon? Well, titimbangin talaga natin yan kung ikaw is major player dyan sa aspeto ng product na pinag-uusapan. Pagka nagkaroon ng gap sa supply because prices of raw mats is higher, wala kang talagang magagawa kundi is either bumili maski mahal or mag-source ng local counterpart which is going to be hopefully cheaper. In that case, ang pwede naman magiging effect niyan is the quality. I'm not saying inferior palagi ang quality ng local, but kung ang counterpart mo sa kabila, ang kasama sa kanyang requirement is ganitong klaseng raw mats and source is going to be in this kind of company, doon magkakatalo po dyan. Maaring may mga negosyo na maantala at tulad ng sinasuggest ng iba, pwede sigurong mag-skip muna doon sa negosyo na yan. But our economy will suffer generally pagka may nahinto dyan. Sabi ko nga, if one industry or one company will close or will stop doing business, alam mo naman may mga nawawalan ng trabaho dyan, di ba? So yan ang pinakakaingat-ingatan ng ating pong pamahalaan na may nalalagasan ng hanap buhay because that really has a big impact sa pag-ikot ng ating ekonomiya. Sabagay ano ho, may compatibility yung product. Hindi naman natin pwedeng ipagpilitan na idugtong yung mga stateside na produkto ng locally made products ano. Okay, ang akin Exactly nung po. katandem dito si Bombo Jaira, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai? Sir, nais din namin malaman ano yung tinatayang impact sa atin ng new tariff setup ng United States na ipinatupad? Yeah, ito ay kung ano naman, dagdag na naman pasanin. Although
hindi naman isolated ang Pilipinas. More than 35 countries, I think, ang pinatawan ng 12.5% tariff from 10%. So it's an increase of 2.5%. It depends on the magnitude or gaano kalaki yung volume ng negosyo mo vis-a-vis the US. Kung talagang malaking supplier ka sa US at pinatungan ka ng ganong kalaki, that will impact a lot. Now, ang tanong, ano ba yung ating ini-export papunta sa Amerika? Na pag pinatungan ng dagdag 2.5% from the previous 10% will have significant impact. And I think iba sa ating mga pinapadala sa Amerika, may sarili na silang arrangement outside of this basic na 12.5%. So I don't see much impact. Unang-una, Philippines is not known to be really a big exporter sa buong mundo. In this case naman, kung Amerika ang ating kausap, may mga pre-arranged na silang bagay-bagay, lalo na kung nasa economic zone yung ating pong mga producers. Kadalasan dyan kasi, yung mga sa economic zones natin are actually US companies pa rin naman, dito lang ginagawa sa Pilipinas. So it may not have significant impact sa pangkalahatan. Kung maraming sector sa Pilipinas ang makikinabang dito sa trade shift. Yeah, kasi tatayaan ng, I mean, i-assess ng Amerika kung sino ang kanilang i-favor in the event that other suppliers ng kanilang pangailangan ay hindi makakayanan because of the tariff. Again, ang pinag-uusapan dito, the volume of transaction that you are putting into the US economy. Kung malaking kuan yan, malaking volume yan, then talagang malaking kuan din yan, impact doon sa supplier side. In this case, if you are the Philippines supplying to the US, malaking impact sa iyo yan. In this arrangement, maaaring maghahanap ng ibang pwedeng pagkuhanan. Or ikaw naman as a supplier, tulad ng pinag-usapan natin kaninang una, baka kumuha ka ng alternative para makamura-mura ka. But there shouldn't be no gap. Okay, and now we're in the middle of the year, so may chance pa ba kayang makabawi ang ekonomiya kung may mga initiative na gagawin ng pamahalaan? Well, let's not discount the possibility. Even our stock market is showing signs of recovery, although kasi ang global economy, mga forces all over the world are negative, which is affecting locally. But I'm hoping, other analysts are also hoping that there'll be recovery. Kasi nga kung nag-aayawan na sila sa US, for example, there'll be a possibility na ang mga funds na yan iikot papunta sa Pilipinas, reflective of what's going to happen in our local economy. Going towards the end of the year, normally kasi may mga project yan na talagang binubuhos nila, and companies are also focusing on the second half of this year. I'm always optimistic that there'll be something good for our economic recovery. Okay, thank you, sir. Bobo Dennis? Okay, with that, Ginoong Morales, maraming salamat sa pagpapaliwanag in a simple words para sa kabatiran na rin ng ating pong mga kabombo at mga Kastar Nation. Thank you so much and happy weekend. Maraming salamat and likewise. Kabombo at mga Kastar Nation, kausap po natin ang isang financial analyst bilang pagpapaliwanag kaugnay ho dito sa record low na halaga ng piso kontra sa US dollar. And of course, yung atin hong inantabayanan din na epekto ng tariff adjustment na ipinatupad ng Estados Unidos nitong mga nakalipas na araw, mga kabombo.